Walang katakot-takot sa kalsada itong tricycle driver na nakilala namin sa Caloocan. Lahat na makasabay niya, napapatingin sa kanya. Paano ba naman? Isa siyang lola. Siya si Nancy, o mas kilala bilang Nay Bomba. Kahit mga lalaki, napapatas sa astig niyang galawan. Pero stricta rin daw siya sa disiplina, kaya itinanghal pa siyang presidente ng TODA. Nung namatay ang tatay niya, nagbiyahe na ako ng tricycle. Bumili na ako sariling tricycle. Nabiyahe-biyahe ko na hanggang natutong na ako magbiyahe kahit saan. Pag magpapahatid ng pasahero malayo, minsan sa Pampanga, nagka-tricycle ako, naghahatid ako doon. Mukha bang pamilyar? Siya rin kasi ang mukha sa likod ng patok na Nanay Nancy Vlogs. May mga astig na hugot lines. Nahalikan na naman ako ng init. Buti sana kung totoo. Kala nila masarap ang buhay ko. Di nila alam ako ang masarap. Reels na silent pero ang daming nakaka-relate. At videos sa beach na inspirasyon sa mga hindi pa nagsa-summer vacation. Isa si Roda sa mga proud na anak ni Nanay Nancy. Pero kakaba-kaba rin siya sa tuwing nagda-diving si Nanay Nancy para sa content. Ayun, naano ko sa kanila, kung may nagtatanong lang naman, kaya mo pa ba? Buti kaya ay, Nay, sabi niya, ba't buti kaya mo pa magtalon dyan sa taas-taas na yan? Bakit? Tatalon ka lang naman, hindi ka naman tatama doon sa bato, hindi sa tubig. Nagulat na lang daw si Roda na sikat na palang kanyang ina sa social media. Hindi ko nga alam yun, sinend lang sa akin din, nagulat ako eh. Dito sa Bagong Silang, kilala na ako. Kaya pag nagdaan ako, pag nasalubong ako niyan, sisigaw na yan sila, Nay, bomba! Ay, bombahan ko man ang motor ko. Kahit yung pulis nga, nagsisigaw yan. Pero teka, hindi lang yan ang pinagkakaabalahan ni Nanay Nancy. Ang taktika niya kasi, kung anong mas mapapadali sa buhay niya, ininegosyo niya. Tulad na lang ng pagkakarwash. Pag sa karwash naman, pag may motor na magpapakarwash na ayaw nila maglinis, ako ang naglilinis. Nilinis ko dahil wala yung anak ko. Kung nandyan sila naglilinis. Pag wala, ako ang naglilinis. At lalayo pa ba siya para bumili ng sabon? Pati pagawaan niyan, inaral na rin niya. Ngayon, ay, naglagay ako ng tinda-tinda ako ng gasolina. Parang pagkaabalahan ba akong ng pandemic, hindi na ako nagbiyahe-biyahe. Yun na ang ginawa ko, magtinda-tinda na lang ako. Akalain mo rin ba? Pati construction, pinasok din ni Nanay Nancy. Itong bahay ko, construction. Tulong ako sa mga gumagawa. Batid ni Nanay Nancy na hindi pangkaraniwan sa babae ang pinasok niya mga hanap buhay. Ang katuwiran naman ng ating wonder nanay, diskarte niya ito para hindi na niya kailangan pang magtrabaho ulit sa abroad. 36 years old si Nanay Nancy nang mamatay ang una niyang asawa. Batang-bata pa noon ang dalawa nilang anak. Tanging naisip niya noon ang kumita ng malaki para sa kinabukasan ng mga bata sa pamamagitan ng pagiging isang OFW. Ngayon, nung nabiyuda na ako, asawa ko wala na. Siyempre, hirap maghanap buhay. Natuto na rin ako magtrabaho. Dito lang sa kung ano-anong gagawin ko. Maliit pa yan sila. Dito na rin kami naglipat sa Bagong Silang. Ano pa lang siguro wala pang isang taong kami tumira, namatay ang tatay nila, yung nga na kuryente. Yun lang, tapos ako na nagpursige sa kanila. Ngayon, yung panganay, nung may kapatid ako nasa Saipan, pinapunta niya ako doon. Siguro magtatatlong taon din ako doon. Pero ang hindi inaasahan, biglang nagkasakit ng malubha ang kanyang panganay na siya nitong ikinamatay. Doon, naisip ni Nanay Nancy na mas kailangan siya ng kanyang mga anak sa bahay. Umuwi naman ako dahil namatay nga yung ate niya, panganay ko, na ano yata yung tubig sa baga. Yun, umuwi ako. Hindi na ako bumalik. Ako na nag-alaga sa kanila hanggang ngayon. Umibig pang muli si Nanay Nancy
at nagkaroon ng 2 pang supling. Subalit, isa sa mga ito ang nasawi sa pagkapanganak. Pero ang nasagap ni Nanay Nancy mula sa pangalawang asawa, ang hilig nito sa motorsiklo. Nagkaanak ako. Bali, siya ang panganay ko doon sa pangalawa kong asawa. Tapos may isa, pero namatay din nung pinanganak ko ng buwan. Yun lang, tapos natuto na ako magmumotor. Nang mamatay din ang ikalawang mister, doon na naisipan ni Nanay Nancy na mag-tricycle. Nung namatay ang tatay niya, nagbiyahe na ako ng tricycle. Nabiyahe-biyahe ko na hanggang natutong na ako magbiyahe kahit saan. Dahil sa kanyang pagpupunyagi, solong na itaguyod ni Nanay Nancy ang pamumuhay at pag-aaral ni Rhoda at ng isa pa nitong kapatid. Ngayon, nakakatulong na sila sa kanilang ina. Hindi ko man nakwento to sa mga kaibigan ko, sa mga anak ko. Pero alam ng Diyos kung gano'ng kamahal yung nanay ko. Nung nag-abroad ako kasi, siyempre talaga mahirap ng buhay. Dumadaan ako dito palagi. Nakikita ko yung bahay nila, walang ilaw, walang tubig. Siyempre maaga ako nag-asawa eh. Sabi ko mag-abroad ako. Yung unang sasahurin ko, palalagyan ko sila ng ilaw at tubig. Yun. Tapos, monthly pinapadalan ko siya. Pero si Nanay Nancy, ayaw pa rin tumigil sa kaliwat kanang sideline. Kahit pa 71 years old na siya. Na naman siya pagta-tricycle. Nag-service na naman siya. Pag nag-usap kami, pinapagalitan ko siya, huwag ka nga pumupunta sa mga malalayo na eh. Yung nag-aalala ako sa'yo eh. Ganon din yung anak ko. Eh, ito mahilig din mamasyal. Sabi ko, ikaw nagpapahatid ka pa kay nanay kung saan-saan. Alam mo, matanda na yun. Ganon. Ayun ang matatandang kaibigan ko dyan. Nag-ano yan, bakit daw tanda na nila, hindi nila kayang ginagawa ko. Yun ang naanuhan nila. Ba't ikaw? Sabi niya, ilang taon ka na? Tatanungin nila ako. Sabi ko, bakit 71? Ano pang hinahanap niya? Ba't ang trabaho mo? Trabahong lalaki. Sa trabaho mo. Ay, yun ang kaya ng katawan ko eh. Ayaw ko yung patigil-tigil sa trabaho. Inabutan ng aming team ang 71 years old na si Nanay Nancy na abala sa pag-repack ng kanyang panindang homemade sabon. Ilang saglit pa, sumabak na siya sa pagkakarwash. Maya-maya pa, papasada na uli siya ng tricycle. At magtitiktok pa nga. Sa kabila ng pagiging sobrang busy, isa ang bukod tangi kay Nanay Nancy. Hindi siya nakakalimot tumawa. Ini-enjoy din niya ang kinikita sa pamamagitan ng mayat-mayang swimming na lagi rin niyang ibinibida sa kanyang mga vlog. Magyayaan kami mag-swimming. Nakakarating kami ng Batangas, lahat doon. Tapos pag umuwi ako sa amin, ayun. Yun, ang kasama ko palagi. Iniikot namin yung hindi niya manaikutan. Pinupuntahan namin yan. Kaya nung naligo kami sa Pandan, tuwa sila pag ako nagtalon. Ay, ang taas-taas nun. Ibaroktak ko. Tapos ngalsada. Natalon ko yun. Diyan sa Bulacan. Tatalon ako. Kung yung mataas na bato, natalon ko yun. Sa totoo lang, pwede na magretiro si Nanay Nancy. Pero boring daw kung nakatunganga lang. Sa sipag talaga, masipag nanay ko. Yun lang may pagmamalaki ko sa kanya. Hindi siya sanay nang nakaupo lang may pagchismisan. Hindi niya ugali yun. Kaya nga, hindi ko alam kung nai-ingrit sa kanya yung kapitbahay namin, sobrang sipag niya, baka ganun. Pag-gising talaga yan sa umaga, minsan sabi, ba't di ka kasi natulog? Ba't di ka kasi magpahinga? Ay, hindi nga ako sanay magpahinga. Mas masaya ako na may akong ginagawa. Hindi nyo kayang gawin, ako kaya ko. Ano ba Nancy ang ginagawa mo sa bahay mo? Ay, kita nyo naman ang trabaho ko. Kaya mo pa yun, buti wala kang sakit. Sabi, paano kung magkasakit? Magkakasakit ka pag hindi ka magtrabaho. Ngunit kung si Nanay Nancy hindi mahilig sa chismis, ang mga chismosa, abay, parang ang dami raw oras sa kanya. Lalo na dahil medyo extreme ang mga trip niya minsan. Maiksi lang ang buhay, magpakasaya kayo. Kaya sa lahat ng bashers,
Heto ang banat sa inyo ni Rhoda. Eh naku, kahit anong salita ko sa kanila, hindi naman sila nakikinig. Kaya akala nung iba, pinababayaan lang namin siya na ganun siya. Pero di nila alam na di naman talaga namin siya pinapabayaan. Yung hanap buhay niya, gusto niya na yan eh. Kasi kung sa kakainin lang, kaya ko naman siyang pakainin. Diba? Kaya lang, gusto niya talaga na naghahanap buhay pa rin siya. Isa pang may pagmamalaki ni Nanay Nancy, kahit 71 years old na siya, wala siyang sakit na kailangan ng maintenance. Ayun lang, sa nanay ko, masaya ako kasi wala siyang nararamdamang iba, wala siyang, ano lang, pagka masakit ulo niya, siguro kulang sa tulog, di ba? Pero wala siyang mga maintenance na high blood, hindi siya high blood, wala siyang diabetes, nakagaya ng ibang matatanda na, di ba, ang daming nararamdaman. Sekreto lang daw ni Nanay Nancy, healthy lifestyle at positibong pananaw sa buhay. At kahit kabila na nga ang sideline niya, hindi raw talaga niya ito ginagawa para yumaman. Kontentong-kontento na raw siya sa payak na pamumuhay. Basta siya ay busog, masaya at nakakapag-swimming. Wala ako nag-screenshot nung ganyan, nung nag-abiyuda na ako. Kaya ngayong Mother's Day, ang handog ni Rhoda sa kanyang Nanay Nancy, simple pero marahil madalas nang nakakalimutan, lalo ng kabataan ngayon, ang magpasalamat sa magandang buhay na ini-enjoy nila ngayon.